there are ups and downs. Along the way, many of us want to trust God. Where times are good, it cannot feel easier. But when times are feel difficult, it is even more important to trust God. Naniniwala mo ba kayo nun mga kapatid? To trust God. Amen. So, kapatid, mag-pray muna po tayo. Our Father in heaven, help me to be faithful to your word and what you want me to say tonight. May I find your wisdom and speak the words you want me to speak. Please give me to speak and please give me a wisdom beyond what I have to study or to observe. Help me to listen to you today as I seek you and your wisdom in your word. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, grabe po yung kaba. Lalamig po. Lalamig po ba? Sa mga kapatid, ito po ang ating tema ngayong gabi about trust. Trust in the Lord. Trust God even in difficult time. Saying trust God in one thing, but we really trust Him and learn to Him. We enter His rest. It's a special kind of rest that you can have even in the middle of the difficult circumstance. Everything does not have to be perfect, and you don't have to have all answer, but you are trusting God take care of you. Mga kapatid, sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make strength. Mga kapatid, how we can trust God, lalo na po sa mga difficult times natin. Lalo na po pag wala pa tayong trabaho. Diba? Nandun na yung mga emergencies calling natin kay Lord to pray. Lord, magagawa pa ba natin magtitiwala sa Kanya, lalo-lalo na kung nawalan tayo ng trabaho? Lalo-lalo na kung nalito na tayo sa church. We always to serve and preach Him. Nagtatayos tayo, di ba? Ma-attend tayo ng Sunday worship, prayer meeting, and disciple. Then suddenly, the Lord to test you. Sabi ni Lord, sabi ni Satan, sabi ni Satan, mga kapatid, I will just share about the story of Job. Job po. Kung paano po tinest ni Lord si Job. Sabi ni Lord kay Satan, saan ka ba nanggaling? The story is na hindi na po siya bago sa ating lahat. Lalo-lalo na po sa ating mga kapatiran, nakapagtapos na rin po ng Bible study, you know this story po mga kapatid. Just I try to share about sa akin po, kaalaman about this story and the Bible. So mga kapatid, sabi po ni Lord kay Satan, saan ka ba nanggaling? Para punta rito, sabi ni Satan. Sabi ni Lord, nakita mo ba ang aking servant na si Job? Yes, sabi ni Satan. He praised you, sabi ni Satan. Dahil binibless mo siya. Kaya naman siya sumasamba sa iyo dahil binibless mo siya at binibigyan mo siya ng yaman. Binibigyan mo siya ng magandang buhay at karangyaan. Pero sabi ni Satan, subukan mo tanggalin ng lahat ng meron siya. Tanggalin mo lahat ng yaman niya. Tanggalin mo ang kanyang asawa at kanyang mga anak. I'm sure you, sabi niyo, sa mukha mo, sabi niyo, susumpain kanya pag tinanggal mo ang lahat sa kanya. Okay, sabi ni Lord. Okay, sabi ni Lord, bigyan mo siya ng pagsubok.
But sabi niya, huwag mo siyang patayin. And the Satans he comes to Job. Binigyan na ng pagsubok si Job. Si Job nawala ng, the wealth man, Job na nawala ng pamilya, nawala ang kanyang mga anak, kinuha ang yaman sa kanya. But Job is still nagtitiwala pa rin sa Panginoon. Kahit ano man yung hirap na pinagdaanan niya, kahit ano pa man yung hirap na tinasa kanya ni Lord, patuloy pa rin yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Kumbaga sa atin, mga kapatid, sabi ni Lord, lalo sa atin dito sa church, ito si Brother Marieto, pwede pa ba natin tawagin si Brother Marieto? Itetest natin. Pwede natin tawagin, instead of Job, papalitan natin Brother Marieto. Sabi ni Lord, binibida ni Lord si Job eh. So, ikaw bida ni Lord si Brother Marieto. Si Brother Marieto, nagbibito na tithes. Lagi ito nagmaate ng preaching. So, sige, subukin mo kung hanggang saan yung pagtitiwala niya sa akin. Kung tinanggalan ko ng trabaho to, I'm sure hindi na ito mag-preach sa'yo. I'm sure hindi na ito mag-a-attend ng Sunday preaching sa'yo. So, ngayon, pagtitiwala ka pa rin sa Kanya. Kahit tinanggalan ka na ng trabaho, siyempre magpatuloy pa rin tayo magtitiwala sa Kanya. Kahit ano pa man yung mga pinagdadaanan natin na hirap na circumstance na binigay sa akin ng Panginoon, ititest na kung hanggang saan yung pagtitiwala natin sa Kanya. So mga kapatid, paano pa po tayo magtitiwala sa Diyos kung lahat ay nawawala? Tulad po ni Brother Joseph, ang ating amo dito sa simbahan. Very fully tithers. Nagtayo na siya ng simbahan. Nagkaroon pa siya ng scholarship sa Pilipinas. Marami pa siya natutulungan ng mga churches, mga pastors. Maganda ang trabaho niya, ganda ng sahod niya. Pero binigyan pa rin siya ng pagsubok ng Diyos. Isang taon na wala ng trabaho ang ating pastor. Pero ang ating pastor patuloy pa rin nagtitiwala sa ating Panginoon. Hindi siya bumitaw sa kanyang pagtitiwala. Sinubok siya ng Lord. Hindi lang siya nawala ng trabaho. Pati yung health niya. Papasok na simbahan, ika-ika. Dahil masakit ang kanyang gout. Nagkasaroon pa siya ng sakit sa kamay. Pilay na pilay pa siya sa kamay. Pero patuloy pa rin siya nagpupunta sa church at nag-preaching at nagbibigay aral sa kanyang mga kapatiran. At nagkaroon pa siya ng jobs, scholarship. And I'm the one with the fruit. Amen. 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 So mga kapatid, patuloy tayo magtitiwala sa Kanya. Lalo na pag yung down na tayo. We always do the cross. Dahil sinusubukan lang niya eh. Kung hanggang saan yung panunod sa Kanya. Mawala man lang tayo ng trabaho at pamilya, huwag lang mawawala ang pagtitiwala natin sa Kanya. Mawala man lang tayo, lahat sa atin, ang yaman, trabaho, at negosyo, pero yung pagtitiwala natin sa Kanya ay nandyan pa rin. Amen po ba mga kapatid? Amen. So mga kapatid, yun po ang ating trust God, trust in the Lord. So ito na po ang, ano ba naman po yung trailer. Ito na po yung pinaka-final natin na points. Trust God in all means. What does it mean to trust God?
the something. So when it's come to trust in God, that means believing in His reality, His word, His ability, and His strength. The Bible says that God cannot lie, that He always keep in His promise. Di po ba mga kapatid? During the happy seasons, the struggle circumstance natin, we are giving His all Him with the confidence that our God is able. Amen po ba? They acknowledge in everything. This doesn't mean an intellectual accent, but an action of receiving His character. And He will every moment of life and difficult ourselves to trying and seeking God in all circumstances. Are we are to able? We are to be believe that life will be easy and that no trouble will be best. Ano po din po ba mga kapatid, but as a Christian believer of Christ, we build our confidence in our God by constantly turning to Him for help in every circumstance. Sabi po sa Psalm 116:2, this allow us to grow in faith, trusting that although we may not get everything we desire, and He is a promise to provide what we need in His perfect time. Naniniwala po ba kayo ng mga kapatid? And sabi din po dito sa John 16:33, have you not put the hedge around Him and His household and everything He has? You have blessed the word of His hand, so that His flock and hearts and spread throughout the land. But now strengthen out your hand and strike everything He has, and He will surely course you to your. Sorry po. Sa John po, yung sabi niya po dito sa trust God even in difficult time. You can trust Him to sustain you, provide you, and be with you even the minds of your hardship. Jesus guaranteed His followers that they will face hard times. Sabi din po sa Matthew 28:20, but He promised that He would always be with them. So yun po mga kapatid, tiwala lang po tayo sa ating Panginoon. Ano pang po ang pagdadaanan natin is God. We always put our trust on God. Amen. Ano na po tayo mga kapatid, trust God and transform my life. Trust God in transforming my life. People also ask what doesn't the Bible say about trusting your life. Sa Romans 12:2, and do not be conformed, lay the renewing of your mind, that you may approve what is that good. Ano po ba mga kapatid yung itatransfer ni Lord sa ating buhay? God to transfer our mind, God to transfer our attitude, and God to transform how to grow up. Ano po ba mga kapatid yung
transform sa atin ni Lord, lalo na po sa ating attitude, sa ating mind. Kung dati kang unbeliever, ngayon na-invite ka ng isang believer, nadala ka sa isang church, then now you're transform your life. Po ba mga kapatid? And lalo-lalo sa ating pamilya, from the negativity to the preaching of the Lord, you transform, the God to transform them. So yung mga kapatid, lalo sa ating mga pag-uugali, always be the negative, as God to transform us to be positive. If kumbaga sa kung dating we always do, lalo na po sa ating pag-iisip, kung lagi tayong, dating wala tayong paghahambol, wala tayong respect. But when nung nakilala natin ating Panginoon, lagi na tayo nakikinig sa kanyang, lagi na tayo nakikinig sa preaching ng ating pastor, is the God that transform you. Amen po ba mga kapatid? But always remember mga kapatid, is the God that transform you. Huwag ka nang umalik kung saan ka nanggaling. You accept is the God's Spirit to transform you now. Amen? At sabi din po sa Galatians 5:16, I say then walk in the Spirit, and you shall not fulfill the laws of the flesh. So yun po mga kapatid. Mga kapatid, I am now about to close my God message to us today, brothers and sisters. It is my wishes and pray to the Lord, our God, who gave this message to us, that may we live our gathering filled with this message today, and may we live as the event of God, divine light, into this challenging world. At natatandaan po natin mga kapatid, ang tema po natin ngayon, our trust to the Lord, trust God even in a difficult time, trust God what God in all means, and trust God to transform my life. Remember this always, may the Holy Spirit remind us, is our own daily lives, this message will be surely us. Bless our good health, bless our marriage and family matter life, arising children, bless our spiritual, physical, and financial, bless our good health and good sense, helping us to see our needs for Christian, then growing up in us and increasing spiritual understanding of the gospel. Amen. Sumakinig pa ako. But, all glory to God mga kapatid. Amen. Palapakan natin ulit. Palapakan natin sa una niyang preaching. Amen. Alright, so, tulad ng isang batang first time tumayo, okay? Diba? Pag tumayo yung bata, bumiwang-buwang, pagka nakahakbang dalawa, tatlo, tumampuhan tayo, diba? Masaya tayo, diba? Diba? Pero pag matanda na at lumakad na, buwang na buwang, nagagalit ka, ano yan? Ano nangyari sa'yo? Ano ba ginagawa mo? Diba? Pero yung bata, bago tayo, pag nakahakbang isa, dalawa, parang gano'n sa Sister Mian. Amen. Praise God. So, baga, ay unang hakbang mo, unang tayo mo. Alright? Masaya kami. Amen. Kinakbangan mo. Nakadalawa, tatlo, apat na hakbang. Sa una, medyo naku-confuse ako. Pero I try to yung pattern mo. Pero nakita rin at the end, sinamarize mo,
At doon ako naging clear ng clear. Di ba ba? Na ano ninyo? Na tema natin, trust the Lord. At yung tip niya na trust the Lord. And then yung kanyang trust God in difficult times, trust God in all ways, trust God in transforming your lives. So, daling tandaan, di ba? So, praise God. Thank you, Sister Lian. Susunod, hindi lang 4 o 5 hakbang na. Magiging 10, 20 na hakbang na maayos. Amen. Darating na, hindi ka na hakbang, tatakbo ka na. Amen. Praise God. Talaga. Thank God. So, palakpakan ulit natin ating Panginoon. Praise God. Praise God. Okay, so tawagin ko po ang Ashley na mag-dismiss